Okay, good morning. Dali ah. Okay. Good morning. Nandito tayo sa SMDC, South Residences. Ito po yung isang condo unit na available for Airbnb and for rent. Pero later on, I think meron ng magre-rent dito for 1 month. So, meron tayong customer. So, ngayon, kaya po tayo nandito is first, i-check po natin yung unit. And then, second, time check is, ano nga pala ngayon, no? Monday, January 22. And time check po natin is 9:30 ng umaga. So, may mag-check-in daw mamaya ng 6 ng gabi. Mamaya pa naman. So, kaya po tayo nandito. Ito po yung view natin for today, no? Yan, ganda ng panahon. Okay. Ito nga pala. Ito po yung isang ginagawang South Residences. Ang tawag dyan is South 2. Number 2. South 2. So, okay. Yun, kaya po tayo nandito para i-check po yung unit kung ready for rent na yung itong unit, kung ready for rent na. So, aside from that, may pupunta po ditong 10 o'clock, meron po tayong appointment, meron pong mag-i-install. Saan ba pupunta? Meron pong mag-i-install dito. Yan. Meron pong mag-i-install ng smart door lock. So, tatanggalin na po to. Mawawala na to. Magkakaroon na ng access na via digital. So, magkakaroon ng digital access or keycard access or fingerprint access. So, ang kinuha natin is yung without fingerprint access. Kasi po, ang difference po ng with and without fingerprint access is 3,000 pesos din. So, una, hindi natin kailangan ng fingerprint access kasi po, ang purpose po talaga kung bakit tayo kumuha ng smart door access lock is because whenever may mag-check-in or may mag-check-out na customer, hindi na namin, ako at si Tinsel, hindi na namin kailangan pumunta personally dito para iabot sa kanila yung susi or pag mag-check-out para kunin sa mga customer yung susi ng unit. So, pwede na silang magkaroon ng access via passcode. Yun, number passcode yan. So, yung number passcode na yan, pwede na namin iset up yan using lang mobile phones. Yan. So, magbibigay ka lang ng passcode, let's say 1234 or 123456. Hindi ko po alam kasi kung ano no. Wait lang, ito na yan. Putulin ko lang, may tumatawag. Yun, tumawag yung installer. Nasa lobby na daw sila. Bine-verify lang ng guard yung ano nila kasi nag-abot na tayo ng work permit last time para sa access nila. So, aantayin na lang natin. Any moment, kakatok na yan dito. So, nasaan ba tayong pinag-uusapan natin? Yung passcode, no? So, isi-set up lang namin yan using our mobile phones whenever may mag-check-in na customer. So, 1234, 123456, makakapasok na sila ng condo unit. And anytime, pwede namin yun i-reset kung gusto namin, kung ayaw namin silang papasukin. Pero syempre, hindi naman natin gagawin. Binibigay ko lang yung sa inyo yung example kung paano sila makakapasok dito sa condo unit. So, yun ang kagandahan ng access lock. Hindi namin kailangan pumunta dito personally para ibigay sa kanila yung susi. And either check-in or check-out. So, yun. Antayin na lang natin yung installer. Mas marami pa tayong matututunan na information about it. Nandito na si Kuya Installer. Parang pangalan mo, Kuya? Roland po. Ayan, si Kuya Roland. Siya po yung mag-i-install na... Anong eksaktong tawag sa ano natin? Smart door? Access lock? Stainless steel door lock po. Stainless steel door lock. Pero high-tech version yan. Yung mga... Smart door lock po siya. Ayan, smart door lock. Stainless steel door lock. So, yan ang i-install ni Kuya. So, yung in-avail kasi natin
without fingerprint. Yes po. Oo, without fingerprint, and that's less than 3,000. 3,000 pesos yung difference pag with and without fingerprint. Ayan. Sige, check natin yung unit. Akala ko kasama si Miss Richelle, hindi pala. Hindi po eh. Hindi rin siya sumama eh. Hindi ko rin alam. Siya ba ang may-ari or siya lang ang Sales para manager? representative. Okay, okay. Sales execute. Tapos saan ang nyo? Parang head office nyo, headquarters nyo? Diyan lang po sa SMBF. Dito. Sa President Ave. Okay. Oo. So may cover pa yan po. For protection din po before installation. Okay. And then kasama po sa package, dalawang RFID card. Key card entry. Apo. Okay. And So, may then key meron card din po entry. tayong manual keys. Okay. Just in case maubos ang battery or magloko. Apo. Tama. May warranty ba to? Yes sir, meron po tayong 7 days replacement and then 1 year parts and services po na warranty. Okay, 1 year parts and services, 7-day replacement. So, sakto, may magre-rent mamaya. Matetest na talaga yan, no? Para dito lagay ko yung... Okay, so ayan yung i-install. Ito yung digital passcode na for entry. Magkano ba tong card na to? Pagka sa amin sir bumili, nasa 280 pesos po ang isa. Isa, oo. So, sayang din. Not like yung mga pin codes lang. Pag nakalimutan, burahin. Oo nga. Tsaka na, doon po kasi yung merong expiration. Para hindi na kayo pupunta dito. Hindi na nabanggit magagamit. sa akin ni Richelle yun eh. For example, yung passcode, pwede mong iset lang for Apa. 1 day, 2 days, 3 days, no? And then, paano siya? Marireset ba siya ng... Pag na-reset siya, on our own password babalik, ganon? Pag na-reset siya, sir, what do you mean, sir? Yung Hindi, kasi kunwari, may customer tayo, di ba? Binigyan natin siya ng passcode na 9999. Good for 1 day lang yung 9999. Yes, sir. Once na nag-expire siya, paano siya, malalak na lang siya, hindi na siya magagamit. Yes, sir. Parang nag-expire siya. Hindi siya. Pero paano kami papasok? I-set namin ng gusto namin para makapasok kami, tama? Yes, sir. Pwede naman po. Or mapupunta siya sa default password na sa gusto namin na default password na kami lang nakakaalam. Ang ano kasi niyan, sir, pwede po kayo mag-program up to 150 na codes. So, Okay. iba po yung codes nyo at saka iba rin yung codes ng client nyo. Okay. So, pwedeng dalawa ang access mo. Dalawa ang codes mo for access. Yes, sir. Okay. So, kung ang isiset namin kay customer 9999, sa amin 8888, pwede. Yes, sir. Pwede po. Okay. Ayos pala. Madami-dami din naman yun, sir. Kaya pwede rin kayo tigda-dalawa kayo or ano. Okay. So, kung binigyan namin si customer ng 9999, tapos gusto lang namin, for some reason, gusto lang namin pasukin tong unit niya, makakapasok ako using 8888. Yes, sir. Okay. Nakikita mo. So, ito yung app na kailangan mong i-download. Ito. Yan. T-Lock. So, sabi ni Kuya Ronald. Ronald, no? Roland. Sabi ni Kuya Roland, mag-register tayo. Yan, register muna tayo ha. Kailangan gawin yon para makapag first step tayo. Ito. Natanggal niya na yung original doorknob. Doorknob ba tawag dyan? Yung ganun. Yes, sir. Ang alam kong doorknob yung iniikot. Yung ganun. Anong tawag ba sa ganun? Yung Lever. Door lever. lever? Lever na siya. Hindi na siya. Ewan ko. Basta, alam na ng iba yan. Mabusisi rin pala yan. Kailangan sukat na sukat, no? Yes, sir. So far naman, lahat ba ng ininstallan mo, wala naman nagiging problema? Or kung meron problema, anong usually common problem na na-encounter ng mga customer nyo?
common problem, sir, is naiiwan yung susi sa loob ng unit. And then, nakalimutan, ayun lang yung nakaset na access. Ano po, tawag dito, nagkaroon ng pagkakamali sa kabit ng battery. So, so naubos yung battery. naipit nila yung pinaka, wire dahil hindi proper yung paglagay nila ng battery pack. So installation problem ang nangyari. Hindi, sir. Hindi. Sa client na mismo. Si client na mismo. Naipit yung pinaka-wire niya dito. So, nag-discharge yung, yung pinaka-battery. So, Okay. and then, Parang na-drain yung battery. namatay sila. So, wala silang way of entry. Sinubukan sa, tawag dito, emergency power point. Kaya Wala. importante yung sinasabi mo tong susi, no? Apa. Yung traditional susi. Iniwan pa nila sa loob ng unit yung susi. So ano naman talaga? Customer error naman pala. Kaya yun, sinasabi namin lagi sa customer na wag iwan yung susi sa loob ng Yung susi. unit. Kasi yun yung last way of entry para hindi na tayo tumawag ng locksmith. Oo. Okay. Pero meron pa naman siyang emergency power port. Pero pinapuntahan pa rin sa amin. For, syempre, repair agad. Oo. Kaya kahit madaling araw na yun. Pero para sure na lang, naduduplicate ba yung susi nyo? Hindi. I know nga yung nagdo-duplicate yan, pero medyo pricey ata. Kasi, Oo, ibang klase, no? Hindi siya yung typical, no? nandun pa rin naman. Saan ba yung susi nga ulit natin? Sorry. Nandiyan sa box naman. Ayan, tingnan natin. Tsura. Ayan. Oo nga, kakaiba nga. Hindi siya yung typical susi na alam natin, oh. Oo, alam ko medyo pricey nga yung magpa-duplicate ng ganito. Mas pricey yung sa iba namin lock. Yung ibang susi, 50 pesos lang, 100 pesos. Ito siguro, hindi naman to abot na 1,000 siguro, no? Ewan ko totoo yung sinabi nila na yun. Nasa 2K daw pa. 2K? Sabi may Wag na. nagsabi at So, may i-assume na natin totoo. Ingatan na lang talaga natin to. Wag iiwan. Kailangan may isang susi na secured na outside, no? Para kung emergency. Yung iba, pinapalagay namin sa mailbox. Kasi syempre, hassle din naman yung dadalhin nila sa amin. Case to case is, meron ka talagang way of entry sa loob. At hindi kawawa client mo. Tama. Ito na, sakto. 10:00 na, pwede nang mag-ingay. Yan ang mga tools ni Kuya. Kumpleto talaga no? Mahirap kasi yung pabalik-balik no? Pag may nakalimutan kang isa. Yun lang. Worn out na yung gamit. So, yari ako guys. Tulungan kita. Sige sir. Ito yung ni SM. Stock niya. Yung yung tinanggal.
check tayo. 11:18. Tama nga. 1 to 2 hours ang almost done na to. So after nito, orientation na lang sa unit. Ayan pala sir. Tawag dito. Battery niya sir, AA battery, alkaline battery po. Usage niya 4 to 6 months, depende pa rin po sa paggamit. So ito lang po yung clip niya. Okay. Basta yung dalawang yung may clip and then may parang ngipin. And then hindi naman siya tawag dito. Hindi papasok pag hindi siya tapat. Ayan. Ibig sabihin nun, yung tunog na yun, yun po yung activation ng lock. And make sure lang po na nasa side yung wire. Okay. Yun kasi yung... Maayos lang, no? Apo, yun yung naging cost nung isa namin nalobat ka agad. Yung pala tumatama. Tsaka maliit na screw po. Pang tighten lang ng Okay. screw sa likod. So brand new naman yung battery natin. Yes po. Yan. Kita niyo po, gumagana lahat ng number pads. Walang problema. Okay. Tumutunog lahat. Maluwag naman yung handle. Okay. Dito sir, ito ang tawag natin dito is privacy lock or yung deadbolt natin. Okay. Ito manual to, no? Manual. Oo. And then, lalabas lang yan gamit ang susi. Dito okay. sa loob, kung may tao sa loob. So, wala kang way para i-trigger yan ng wala. Galing sa labas, oo. Sa labas. So pag dito sa labas, doble sure lang to. Yan sir, para magkaroon kayo ng privacy. Bali kasi dinidisconnect niyan yung lock sa app. Pag sinara to, Pagkas nakasara din yan sir, hindi nyo magagamit yung PIN code nyo. okay. Even your cards, hindi nyo rin po Oo, magagamit. kasi nga privacy sa client, no? So kasi kahit alam namin yung password, pag sinara niya na to, hindi kami makakapasok. Yes po. Tama. Sa aming makapagbukas is ito. Yung key lang, oo. And then yung first na app na i-connect sa kanya. Okay. Ang tawag sa kanya is owner app. So, connect na natin sir. Okay, sige. Ito yung app niya, yung TT Lock. So, open natin. So, ito na. Nandito na ako. Ano bang next step? Add? Yan Ito? yung gitna sir. Add. All locks mo na lang po. All locks. Yung pinakataas. Okay. And then, open dapat ang Bluetooth. Bluetooth. Okay, binuksan na natin yung Bluetooth. And then, Okay. Sir. Ayan, yung permission sa nearby. Okay na lang yan, sir. Ayan, allow. Ayan, nearby lock. So, para makita siya, Ito sir. siya. Hindi pa. Ayan. Yung may Si highlight. M102. Okay. And then, pwede mo na siyang i-tap dyan. Add. Ayan. Bali, sir, yung mga sound indicator niya, single beep means accepted, double Okay. beep means reading, then 3 beeps decline. Okay. Ayan. So, pwede mo na siyang Ayan, i-change ang name bilis. dyan. Successfully na, no? Apo, pwede mo na siya i-change name dyan, sir. Okay. Para kung anong mas madali kayong maano. Na Ilag- ito yung Yung name, hindi, ilalagay natin yung... pwedeng room number. Oo, room number na lang. Ilalagay natin yung room number dito. Kasi sabi nyo, so fun locking, sir. First Okay. way is through your app. Ayan, sir. Just tap mo lang yung or touch lang. Ito? Apa. Okay. Ayan, bubukas na siya. Nag-respond na siya, okay. So, yan sir, automatic naglalak siya. Hindi sumasabay ito. Pero once na inano mo na siya, Lock ulit natin. tawag dito, i-unlock mo siya. Oo. Ayan, sasabay na yun. Ayun, nakalagay ang lock. Sasabay na siya. Oo. And then wala na ulit. Okay. So, yan. Yan yung first way of unlocking. Touch to unlock, hold to lock. Apa. Pero yan sir, kasi meron din kasi mga, parang pwede mong i-lock ng, may mga lock kami na compatible kay TT Lock na. Okay. Pero ito sir, automatic lock.
Automatic lock. So pagka Pag sinara mo, automatic lock na. Dito Labas tayo sa tayo. Oo. Ay, yan. Para sure. Yan. Pag sinarado mo siya, tapos lumapat na dito sa strike rate niya, Oo. ayan, hindi na siya mabubuksan. Okay. So kailangan So, mo buksan siya natin. buksan. Signal. Yan. Yun. Pero kailangan malapit ako, itong phone. As of now, sir, Bluetooth. Pero Oo. pag nakabit na natin Ng si wifi, gateway, kahit sa malayo tayo. Okay. so, yun po yung first way, and then second way po is through passcodes. Okay, Yan po passcode. yung mga pins natin. Click natin si passcode. Then generate passcode. Okay. Ayan. So, i-got it nyo lang po yan. Bali kasi may dalawa yung type. Yung isa is app-generated and then yung isa is customized. Yun yung custom. Okay. Bali, ito si permanent time, one time, tsaka si recurring po. More on sa app-generated. Bali, si Okay. chop up na mismo ang gagawa ng, Oo. ng passcode para sa inyo. And then si custom po, kayo po yung gagawa Kami. ng passcode. So, doon muna tayo sa custom. Yes po, as of now. Custom. Yan. Pwede mo rin siyang time, pwede rin siyang, sorry sir. Okay, okay. Pwede siyang permanent. Just i-click mo lang to Oo. para maging permanent siya. Kung gusto Sige, sir. natin permanent. And then, dun, always, ano po, sa name, dapat unique. At kung para sa inyo, sir, mas maganda is name yun. Kunyari, ako muna. Jet. Ayan, for example. Pwede ko naman palitan yan later on. Yes, no? sir. Pwede niyong burahan. Tapos passcode, 4 to 9 digits. Doon muna tayo sa 4 digits. 1, 2, 3, 4 muna tayo. Sige, sir. First. For the time being, oo. Or mas Set maganda, balik passcode. na rin yun na lang. Ay. Hindi, naset ko na. Palitan ko na lang mamaya. Pag palabas na ako. Ayan. Pagka ngayon, sir, kailangan niyo muna pailawin para mas mabilis tayo connect sa lab. So, yan, sir. Ayan, successful. Okay. So, try natin, sir. Oo. Pagpapailaw ng number pad, sir, cover Touch nyo lang, lang. oo. O kaya i-touch nyo, cover nyo. Then type. Then key. Okay. Para mabuksan. Okay. Ayos. So, 1, 2, 3, 4, makakapasok na tayo. Apa. Yan po yung second way of unlocking. So, yan po. Lock ulit siya. So, dito tayo Okay. sa third way, sir. Itong card. Okay. Ay, ita-testing niyo po. Key ba? card. Or... Hindi, okay. Complete muna to, no? Sige lang, sir. Complete nyo lang, sir. Yun, sir. Pagka, pwede mo na yung screenshot Tapos, yun. ako magte-test ako. So, Sige, ganyan lang. Basta mag-ilaw Cover lang. mo siya, sir. Para mas mabilis. Yan. Okay. Cover. Boss. Yan. Okay. Tapos na. Good. So, next access. Is through the Card. RFID cards or yung IC cards na tinatawag natin. Keycard. Oo. Through the app din po siya. App. Okay. So, kahit na compatible siya ng ng tawag dito, ng frequency, hindi mo siya magagamit as to unlock hanggang di mo siya nire-register. Okay. So, So, yun, saan dito? Yun, sir. Cards. So, add card lang siya, sir. Sa Add baba. card. And then yan, pwede mo siyang permanent time or Lalagyan ko. recurring. Pangalan ko ulit. Apo. Jet. Okay. Yan. Antayin yung yung lock na makakonect. Yan, double beep, sir, reading. So, mag-read siya. Ganun lang kadali. Okay. And then- Basta, nandito pa rin yung phone ko sa tabi. Apo, sir. As of now. Gagana talaga. yung keycard, oo. Ay, itong keycard kahit wala na yun. Kahit wala na tong phone. Basta na-register na sir. Na-register ko na dito sa app. Okay. Okay. Ito, Sige. sir, yung So, when... I-register ko na rin yung isa Sige, sir. sa asawa ko. Apo. Sige, add card ulit, no? Apo. Tapos lagay na natin habang nandito ka. Tinsel. Ayan. Lagyan na lang natin ng tape namin. Okay. Ayan, sir. Ayan, umilaw siya. Okay. Ayan. Tapos, pwede na siya. Pambukas. Okay. Ayan. Kunin ko lang yung tape, Ayos. sir. Baka po. Kasi, Ngayon, ito yung sa akin. Ay, papailawin ko pa ba ito? Hindi na, sir. Tatap mo lang yan. Okay na yan. Okay. Yan yung isa sa pinaka-sufficient kasi hindi ka na nagkakamali sa pin. Isang card. Oo. Sa card, tatap mo lang. Kaso nga lang, may bit-bit ka pa rin. Okay. It's more on pang personal na to eh. Ang personal. Hindi sa mga magre-rent. Yes, po. And Okay. then ito, last is yung mechanical. Ito na, oo. Pang emergency na yan. Opo. Bali kasi, syempre, as electronic device, hindi natin alam hanggang kailan, sir. Mm-mm. Di ba?
Pero kung kunwari dumating man yung araw na gano'n, as nasira na yung pinaka-digital niya, pwede pa rin tayo mechanical. So, ayun, meron lang siyang maliit na pinhole dito. Hatakin mo lang. Okay. And then, i-expose na yung susiyan natin. Okay. Then, sok-sok lang. Kung nasan yung lever, Pero kung Nasa naka-on yung passcode, binuksan mo, hindi siya mag-a-alarm or maingay? hindi naman sir. Wala siyang ano kasi si key para So, siyang... nire-recognize niya as isa sa access to. Opo, access na po siya. Okay. Meron pa pala ano dyan. And then kung gusto nyo labas yung deadbolt, pakabila naman. Okay. Ayan, naka-deadbolt na yun sir. Pag naka-deadbolt, hawak nyo yung ano niya sir. Yung card nyo. Hindi na siya gagana. Kasi nilock mo na. Oo, naka-privacy na siya. Even si passcode, Hindi na rin hindi ka gagana. na inaalaw. Opo. Okay. Tututog, gagana lang Kasi siya. ito naman, i-connect natin sa Wi-Fi. This is a Wi-Fi bridge. Oo. Anong tawag dito? Wi-Fi Wi-Fi bridge. bridge. Oo. Kumbaga parang extender. Apo, yung app niyo, sir. So, back lang, sir. And then yan, yung tatlong stripe dito sa taas. Okay. Then gateway, sir, sa baba. Gateway. Yan. So, hindi siya lalabas dyan. I-add nyo na lang po siya dun sa taas. Add. Then, G2 Wi-Fi. G2. Apo. Okay. And, nagbi-blink siya, blue and red. So, next lang po. Pag blue and red, Yan, naghanap siya ng ano. Yan, magko-connect na siya. So, next lang natin. okay. Na-lowbat tayo, kaya nag-charge pa ako dito sa kotse. Pero tapos na, no? Tapos na. Nakaalis na rin si Kuya Roland. Nandito na tayo ngayon sa harapan ng school ni Pixar kasi in a few minutes magdi-dismissal na sila. Susunduin na natin. So, ang ginawa na lang namin sa bandang huling part, no, ng installation and demo, kinonect na namin sa Wi-Fi yung smart lock. Kasi po, importante po na makonect natin siya sa Wi-Fi para po kahit nasa labas na po tayo, kahit wala na po tayo sa area, pwede pa po natin ma-access yung lock na yan para magpalit tayo ng passcode. And besides, yun naman po ang pinaka-goal namin kung bakit pinalitan po natin yung normal doorknob or door lock natin doon to a smart lock. Para whenever may nag-check-in, ibibigyan na lang po natin sila ng passcode para po makapasok po sila sa unit. And pag nag-check out naman po sila, madali rin po natin i-disable yung passcode para naman wala nang ibang makapasok, diba? So, pwede mo na lang natin i-set up ulit, mag-reset ng panibagong passcode dun sa mga susunod pang mag-check-in. So, bukod sa passcode again, ang iba pang access natin sa unit is yung key card and yung susi mismo. Yung susi naman, sabi naman sa atin ni Kuya Roland, ano na yun, worst case scenario na yun, yung sobrang emergency like hindi na talaga mabuksan, nag-malfunction yung ano, or naubusan ng battery, hindi na nagpa-function mismo yung battery operated lang kasi, no. So pag na-lowbat or battery empty, that's the time magagamit natin yung pinakasusi. Pero ang sabi naman sa atin, basta gumamit lang tayo ng alkaline battery, usually 5 to 6 to 7 months tumatagal ng ganyan. Depende rin nga din sa paggamit, no. So kung meron tayong customer na ng long term rent, let's say 6 months, yun. I'm sure kung everyday niya naman gagamitin yan, ganun yung duration ng battery mo. Pero ayos na ayos po, mukhang promising yung ganung lock, and mukhang sa mga susunod na araw or linggo, yung mga ibang units natin, ipapa-replace na rin po natin ng smart lock para standard na lang po siya. Kasi sa app po, sa mobile app, yung pwede na natin siyang i-integrate using the app na sama-sama na po lahat ng units doon. Lelabelan mo lang siya para madaling ma-recognize kung kaninong passcode, kaninong unit yung papalitan natin na passcode. So again, the price is 11,495 without fingerprint. Pag gusto nyo pong kasama pa yung fingerprint access,
plus 3,000 pesos. So lahat naman po yan may Wi-Fi connection na, may Wi-Fi bridge na ko-connect sa existing Wi-Fi connection mo. Yun ang tawag doon, Wi-Fi bridge. So again, it's 11,495. I don't know kung mahal ba siya or may mahanap pa kayong mas mura. Nakita lang naman din po kasi namin siya sa isang Facebook group doon sa South Residences. Marami na rin po kasi nag-a-avail noon, kaya na-review namin. Kaya sila na rin po yung kinuha namin at nag-purchase kami para sila po ang mag-install ng ganung klaseng smart lock sa condo unit. So, okay. Salamat po sa panunood. And kahit nasan man po kayo ngayon, mag-ingat na lang po. And kita-kits po tayo sa susunod na vlog. Okay?